Masdan ang lalaking yan na pasimpleng pumasok sa bukas na gate ng isang apartment building sa Pasay. Umakyat siya hanggang third floor at nagmasid doon. Ang lalaki hindi pala tenant sa gusali, kundi isang magnanakaw. Tinarget niya ang isang kwarto at pumasok sa loob. Mabilising lumabas ang lalaki na parang walang nangyari. Tumakas siya, tangay ang isang cellphone at wallet. Kwento ng isa sa mga biktima, ilang oras ang lumipas bago nila napansin ang nangyaring nakawan. Naipablatter na raw nila ang insidente sa pulisya. Kaugnay pa rin sa maanumalya umanong flood control project sa bansa, makakapanayam natin ang dating Secretary ng Department of Public Works and Highways na si Rogelio Singson. Magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga. Opo, inamin niyo po na panahon niyo pala sa DPWH meron ng padulas sa flood control project sa district level. Paano niyo po ito tinugunan noon? Well, bago kami dumating dyan kasi talagang notorious ang DPWH. Nakikipaglaban sa top 3. Customs, PNP, kami. No? Yan parati. So, ang mandato sa akin ni President Noynoy, ayusin at bawasan o alisin ang korupsyon sa DPWH. Ganun lang kadiretso. Sabi ko sa kanya, basta't suportahan niyo ako, gagawin natin yan. Paano niyo po tinugunan yung padulas? Of course, nagkaroon din kayo ng investigasyon noon. Meron na ho bang napakulong dahil dito sa mga kasong sinasabi niyo na anomalya? Marami akong napatanggal na mga empleyado ng DPWH magmula sa USEC hanggang District Engineer. And then that's when we instituted what we refer to as promotion from within. Ibig sabihin, lahat ng vacancy for District Engineer, Assistant Regional Director, ASEC, ipinopost namin yan sa bulletin boards ng mga opisina at sinasabi namin kung tingin nyo qualified kayo, mag-apply kayo at bibigyan namin kayo ng qualification exams. At walang nakakalusot na tigalabas. So ito internal po talaga, yun yung ginawang pag-resolve kasi hindi natin gaanong narinig o lumabas itong mga ganitong issue. Ngayon po talagang nakalabas na ito, mayroon pang isinasagawang investigasyon ngayon. May patutunguhan ho kaya itong iba't ibang investigasyon sa flood control projects? Well, sana, no? I wish. And in my short meeting with Secretary Bonoan, mukhang dapat may mga kasuhan ng plunder. Plunder ang sinasuggest ko. No? Kasi pag plunder, hindi lang yung empleyado mismo, kung hindi pati yung private sector involved. So after that, it will now have to take the DOJ, the Ombudsman, and the COA to come up with their own documents para may ma-pinpoint. Meron naman dapat sigurong managot dyan sa ganyang klaseng anomalya na napaka-garapalan. Dahil nga po dito, pinagre-resign mismo si Secretary Bonoan, pero may mga nagsasabi rin namang posibleng hindi niya alam yung mga nangyayari sa baba. Sa palagay po ninyo, sa inyong karanasan bilang Secretary ng DPWH noon, pwedeng hindi niyo alam yung mga nangyayari sa baba? Hindi pwedeng hindi. Nung panahon ko, identified yung ano yung klaseng project at namamonitor lahat yan. Ang naging problema kasi, dati-dati ang level ng approving authority and district engineer 50 million. At yung regional director, 150 million. Anything above that, pupunta na sa central office yan. Okay. Ngayon, ang level of authority and district engineer nasa 150 million. Ang regional, nasa 400. Sa katunayan, wala nang umaakyat na local project sa head office. Ang projects na nila yung foreign assisted projects. So you can imagine what's happening. Alam naman natin na yung district engineer is at the mercy of politicians. No? So 150, magkakaroon ng insertion na 1 billion. Hindi mo na makikita yan. Chap-chap-chapin na yan para lahat yan. Aaprubahan na lang at the district level. Para lang po malinaw, so ang sinasabi nyo, alam ng central office yung mga nangyayari sa baba? Well, ang nangyari dito, apparently, ganito kasi yung proseso ng budget. Meron tinatawag, and I think Senator Ping Lacson is very aware of this dahil nung panahon ko talagang siya yung nagbabantay between the NEP or the National Expenditures Program na sinasubmit ng Line
agencies at kung ano'y lumalabas sa Kongreso under the General Appropriations Act. No? Yung proseso na yan, magsasubmit ang line agencies. For example, DPWH, for 2025, ito yung budget namin. Sabihin mo na, 900 billion. Together with the other agencies, President Bongbong signs off, submits to Congress. Ito yung National Expenditures Program ng Executive Branch. Ngayon, the lower house and the Senate will deliberate on the submitted NEP. Ang nangyari, yung sinubmit ng DPWH na 900 billion, naging 1.1 trillion. Okay. So, nadagdagan ng insertion sa Kongreso, lower house o Senado ng 200 billion. Ang nakasama pa doon, yung palang sinubmit ng DPWH na 900 billion, merong binawas na mga 250 billion doon sa regular program na sinubmit nila at isinama as insertions. Yun ang hindi nalaman ng head office. So 450 billion ang blindsided ang central dahil biglang lumitaw. O ngayon, ang sabi, bakit hindi inobjekan? Bumalik sa Malacanang, the president vetoed, I think, almost about 76 or 80 billion out of the insertions. Okay. Anyway, sige po. At siguro itong mga figures na ito, marami pang lalabas At sana matugunan ng mga batas dito sa sinasagawa nilang investigasyon. Anyway, ano po kayo nangyari doon sa flood control master plan na iniwan po ng Aquino administration? Paano nyo po ba over ito sa susunod na namuno sa DPWH? It is there. Hindi ko naman iuwi yun. It is public document. It is in the Department of Public Works. In fact, NEDA has been referring to the master plan for river basins. Major river basins yan. If I'm not mistaken, 18 major river basins. But admittedly, because that was 15 years ago, you have to update that number, no? In terms of dati-dati ang standard namin 50-year flood data. Ngayon, hindi na pwede yun because of climate change. Dapat i-upgrade na nila sa 100 years. So again, merong master plan pero apparently hindi lang po natingnan. Para po ba sa inyo, dapat na mag-resign ang head ng DPWH po ngayon dahil sa mga nangyayaring anomalyang ito? Importante, may confidence si President Marcos at saka full backing. Hindi pwede yung walang full backing ng presidente. Marami pong nagsasabi kayo inire-recommenda Anong reaction niyo roon? Tumanggi na ako dun sa mga feelers dahil naawa naman ako sa safety ng pamilya ko. Bakit po safety ng pamilya niyo yung inyong isa sa consideration? Iisipin mo, untugin mo lahat yung mga contractors na yan, murang-mura buhay ngayon. Okay. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat din. Dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Mabibili na po sa 4 pang lugar sa bansa ang 20 pesos kada kilong bigas ng Department of Agriculture. Nagsimula na ang 20 bigas meron na para sa magsasaka program nitong Miyerkules sa Lawag, Ilocos Norte. San Jose Occidental, Mindoro, Rojas City, Capiz at Baloy, Cagayan de Oro. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sa susunod na linggo makakabili na rin ng 20 pesos kada kilong bigas ang mga mangingisda at manggagawa sa fish port na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Hanggang 10 kilong bigas ang pupwedeng mabili. Ang mga inisyal na benepisyaryo mula sa fish sector ay mga komunidad sa Lucena, Quezon, Suwal, Pangasinan at Navotas. Sa latest monitoring ng DA, naglalaro sa 48 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng special na local rice sa mga pamilihan sa Metro Manila. 42 hanggang 60 pesos naman ang premium. 38 hanggang 52 pesos ang well-milled at 30 hanggang 45 pesos ang regular milled. Habang sa imported naman, 50 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng special. 42 hanggang 50 pesos ang premium, 40 hanggang 50 pesos ang well-milled, at 30 hanggang 45 ang regular milled rice. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV.
nasawi ang isang batang babae sa General Santos City matapos masabugan ng hinihinalang granada. Cecil, saan galing daw yung pampasabog? Rafi, mismong ang 12 anyos na biktima raw ang nakapulot ng lata na posibleng may lamang granada. Nakuha niya raw ito sa damuhan sa kanilang lugar sa Barangay Labangal. Nagbabala pa raw ang biktima sa kanyang mga kapatid na huwag itong gagalawin. Nakarinig na lang ang pamilya niya at mga kapitbahay ng pagsabog at natagpuan na walang buhay ang bata. May narecover ang mga otoridad na mga shrapnel ng granada. Pinoproseso na ang mga ito ng Explosive Ordnance Disposal Unit. Ayon sa pulisya, may ibang nag-report na rin na may natagpuang granada sa parehong barangay noong isang buwan. Isang truck ang nahulog sa bangin matapos mabangga ng dump truck sa Talisay, Cebu. Ayon sa kapitan ng Barangay Campo 4, mabilis ang pagmamaneho ng dump truck sa pababang bahagi ng kalsada sa Sitio Campo 5. Nawalan umano ng preno ang dump truck at sumalpok sa nooy nakaparadang truck sa gilid ng kalsada. Mabuti na lang at wala roon ang driver ng nabanggang truck. Ligtas din ang driver at pahinante na sakay ng dump truck na isinugod sa ospital. Wala silang pahayag. Kinukumpirma pa ng Talisay City Traffic Management ang sinasabing pagkawala ng preno ng dump truck. Gold medalist ng Pinay triathlete na si Kira Ellis sa 2025 European Triathlon Junior Cup sa Riga, Latvia. Nanguna si Kira sa Women's Junior Division. Tinapos niya ang 750-meter swimming leg sa oras na 12 minutes and 4 seconds. 34 minutes and 27 seconds naman para sa 22-kilometer bike at 17 minutes and 36 seconds para sa 5-kilometer run. Ang kanyang final time, 1 hour 5 minutes and 7 seconds. Kwento ni Kira, hindi pa siya sigurado kung kaya niya mag-compete ilang linggo bago ang triathlon. Kahit ganoon, alam daw niyang may chance siyang manalo dahil sa kanyang training. What a way to come back to the racing scene again after being being on the sidelines for majority of this whole year. So I'm just so happy to be starting my season again and just to be healthy. Boom. Nabulabog ang dalawang food vlogger na yan nang sumalpok ang isang SUV sa kinakainan nilang restaurant sa Houston, Texas sa Amerika. Sugatan ang dalawang vlogger na direktang tinamaan ng mga basag na salamin. Nagpapagaling na sila sa ospital. Wala namang ibang napaulat na nasaktan sa insidente. Inaalam pa rin kung bakit nadisgrasya ang SUV. Mainit na balita, nakataas na ang wind signal number 1 dahil sa Tropical Depression Isang. Diyan yan sa Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, pati sa northern and central portions ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Asahan ng malalakas na ulan na may pabugso ng hangin sa mga susunod na oras. Kakaibang friendship na nabuo dahil sa agawan at pagtataksil ang tampok sa episode ng Magpakailanman Bukas. Gagawin mo yung asawa ko! Huwag mong lapit na lapit sa akin! Sina Katrina Halili, Dion Ignacio at Rochelle Pangilinan ang bibida sa Karibal noon, Beshi ngayon episode. Mag-asawa sina Katrina at Dion dito habang si Rochelle ang third party. Say ni Rochelle, challenging ang pagsasalita na may puntong Batanggenya. Isa rin daw sa dapat abangan kung paano mabubuo ang friendship at magkakabati sila ng karakter ni Katrina. Chika sa inyong mare ni Rochelle, may aral din daw ang hatid ng episode. Magpatawad at sa mga taong may asawa, huwag ka nang titingin sa iba. Oo, unahin mo ang binuo mong pamilya, i-priority mo yon.
Kaugnay sa latest sa bagyong Isang na posible magpaulan ngayong weekend, makakapanayan po natin si Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Chris. Chris? Yes, magandang umaga, Connie, at sa lahat po natin taga-subaybay. Opo, sa mga oras na ito, Sir, ano ho ang direksyong tinutumbok na ng bagyong Isang? Well, kanina nga pong umaga, dahil napakalapit dito sa landmass ng ating bansa, ay nag-develop na yung binabantayan nating low pressure at binigyan natin ng local name na Isang. At basado, around 9:50 ng umaga, naglandfall po ito sa may bandang kasiguran na Aurora at inaasahan po natin ngayong araw ay tatawirin itong bahagi nga ng Northern Luzon and possibly bukas ng umaga ilalabas na ng ating area of responsibility. Okay, pero habang nandito pa ho sa ating Philippine Area of Responsibility at sabi nyo nga bukas naman ng umaga ito'y aalis, lalakas pa ho ba ito o dahil naglandfall na ay steady na more or less? Well, sa ang nakikita po natin ay posibleng mapanatili na lang yung kasalukuyang kategorya nito, which is a tropical depression dahil mag-i-interact na ito sa landmass ng Northern Luzon area. Subalit nananatili pa rin itong banta, no? Dahil posible pa rin ito magdulot ng mga pag-ulan na pwedeng magpaba sa mga low-lying areas, magdulot ng mga pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa gilid ng bundok at yung hangin na manadala nito, bagamat magiging katamtaman hanggang sa malakas, ay posible rin makapagpatumba ng ilang uri ng mga pananim. May effect ba si Isang kay habagat? Yes, meron po. No? Sa matter of fact, nagpalabas din po tayo ng weather advisory at inaasahan po natin hindi lamang yung mga lugar na currently may tropical cyclone wind signal number 1 ang pwedeng ulanin, kundi maging ilang bahagi din po ng central at southern Luzon, kasama nga dyan ang Metro Manila. Naku, long weekend pa naman, sir. Ano ba ang aasahan nating panahon over the weekend at saan-saan ho yung mga may wind signals? Well, sa ngayon po, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 dito nga sa lalawigan ng Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte at Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora at sa northern and central portion ng Nueva Ecija. So paalala po natin sa mga kababayan dyan sa mga lugar na may wind signal, hanggat maaari manatili muna sa loob ng bahay at patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang local government at local DR officials para sa continuous disaster preparedness and mitigation measures. Samantala, yung mga lugar naman na pwedeng ulanin ng habagat, kasama na nga dyan ng Metro Manila, ay magantabay naman sa mga posibleng rainfall advisory na ipapalabas ng ating mga Pag-asa Regional Services Division at mag-monitor hindi lang sa tropical cyclone bulletin hinggil sa bagyong si Isang, kundi maging sa weather advisory patungkol sa ulan na dulot naman ng pinag-ibayong habagat. So, in other words, magiging maulan at mararamdaman pa rin po to over the weekend, sir? Well, inaasahan po natin, Connie, no, na posibleng sa darating na in between Saturday evening to Sunday morning ay magkaroon na tayo ng gradual improvement of weather. Pero yun nga, hanggang bukas, asahan po natin na may mga pag-ulan tayong inaasahan sa nakararaming bahagi nga ng Northern Luzon at maging sa mga ilang lalawigan dito sa Kanlura, bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon. What about yung mga kababayan ho natin sa Visayas at dyan sa Mindanao? Magiging maulan din ho ba sa kanilang lugar? Well, kung titingnan naman po natin sa Visayas at Mindanao area ay hindi naman ito apektado ng bagyo at malayo rin ito sa epekto ng habagat. So we're expecting na basically fair weather over most parts of the Visayas and Mindanao area except for some areas na dito sa western section na posibleng makaranas ng mga thunderstorm. At yun din, magantabay din po sa mga localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas naman ng ating Pag-asa Regional Services Division dito nga sa may bandang Visayas at Mindanao area. Alright, marami pong salamat sa inyong update na ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. Maraming salamat din po. Magandang araw. Yan po naman si Mr. Chris Perez, Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Isa pang mainit na balita, may libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 simula po ngayong alas 12 ng tanghali. Sabi ng DOTR, pinag-utos yan ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng mga class suspensions dahil sa inaasahang malakas na pag-ulan sa Metro Manila. Mga kapuso, naalala niyo pa ba yung mga pumapasadang love bus noong 70s hanggang 80s? Yan po yung sikat na pampublikong transportasyon sa ilalim ng Metro Manila Transit Corporation na kulay asul at ang mga bus at may mga pulang puso.
Ngayong taon, binuhay po ang bus service ng DOTR at may ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Rafi, umarangkada na nga ang mga love bus dito sa Cebu na magbibigay ng libreng sakay para sa mga pasahero. Pinangunahan ni DOTR Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Frasco at Budget Secretary Amina Pangandaman ang paglulunsad sa Love Bus ngayong umaga dito sa Cebu. Bahagi ito ng libreng sakay program ng gobyerno. Ang Love Bus o Gugma Cebu Bus dito ay may rotang Cebu City, South Road Properties, papuntang Talisay City at sa bayan ng Minglanilla at pabalik. Ayon sa DOTR, napili raw ang rotang ito dahil sa volume ng mga pasahero. Epektibo ang libreng sakay mula 6 a.m. hanggang 9 a.m. at sa hapon mula 5 p.m. hanggang alas 8 ng gabi. Libre rin ang sakay tuwing weekends at holidays. 11 units ng Love Bus ang bibiyahe sa nasabing rota na inaasahang magseserbisyo sa libo-libong pasahero. Matatanda ang kamakailan sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos, binigyang diin niya ang revival ng Love Bus na sumikat noong 1970s. Noong nakaraang buwan ay una nang inilunsad ng gobyerno ang libreng sakay program dito sa isang rota ng modern PUJ dito sa Mandaue City at sa Cebu City na may mahigit sa 12 units nagbibigay ng libreng sakay tuwing peak hours. Rafi, hinggil nga sa naunang reklamo ng ilang pasahero nitong libre sakay program na hindi daw bumibiyahe itong mga modern jeepneys tuwing oras ng libre sakay. Ayon kay Secretary Dizon, nagkaroon lang ng kaunting problema sa remittance ng payment para sa mga operators nitong mga modern jeepneys, pero nasolusyonan na raw ito. Rafi? Maraming salamat, Nico Sereno. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa sinabi ng Malacanang na complete failure siya bilang sekretary noon ng Department of Education. May patutsyada rin siya sa Pangulo. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ganito sinagot ni Vice President Sara Duterte ang pagsabi ng palasyo na naging complete failure umano siya bilang kalihim ng Department of Education. Ang tinutukoy niyang amoy alak umano si Pangulong Bongbong Marcos. At ang insidente kung kailan daw niya yan naamoy, na magsumiti siya ng resignation bilang DepEd Secretary noong June 19, 2024. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. Idinitalye pa ng bise kung paano raw siya pinilit kumbinsihin noon ng Pangulo na manatili sa gabinete at inalok pa ng ibang pwesto para rito. Hiningi pa nga raw ang tulong niya para sa eleksyon 2025. Kaya ang tingin ng bise sa naging tono ng Pangulo. Hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang failure ako as a Department of Education Secretary. Ang pagtawag ng palasyo na complete failure kay Duterte, sagot naman nila sa naunang banat ng bise na napag-iwanan ng estado ng edukasyon sa Pilipinas dahil sa mabagal na pagsabay ng bansa sa pagbabago. Si Palace Press Officer Claire Castro, hindi kumbinsido sa kwento ni VP Sara. Sa kanyang statement, sinabi ni Castro na mahirap raw paniwalaan ang mga kwento ng madalas nagiging source ng fake news. Lahat raw ng kwentong ito ay layong siraan ng Pangulo dahil nais siyang pababain ito sa pwesto para ang bise ang maging Pangulo, bagay na tinawag niyang makasariling hangarin. Ikinumpara rin ni Castro ang Pangulo na maaga raw gumigising para sa mga event at meeting. Di tulad anya ng iba na tanghali na akong gumising. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kaway-kaway, Wilka at Dustbia shippers, nagbunga raw ang manifesting for a big movie project ni na Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera. Love Me So Bad ang title ng upcoming movie ng tatlong ex-PBB housemates. Collaboration yan ng 3 big movie outfits sa bansa, ang GMA Pictures, Regal Entertainment at Star Cinema. Si May Cruz Albiar na direktor ng hit romantic drama film na Rewind ang magiging direktor din ng movie. Screenplay writer si Crystal Hazel San Miguel na siyang sumulat din ng blockbuster film na Hello Love Again. Excited na sina Will, Dustin at Bianca. Magkakaroon raw sila ng look test at malapit nang mag-shoot. Nag-share rin sila ng insights tungkol sa kanilang magiging karakter. Parang close to Will Ashley din yung character. So, yun siguro yung dapat nilang abangan. Pero syempre, meron naman itong mga pagkakaiba sa Will Ashley at dito sa aking character na si... Parang ano siya, parang medyo pako siya sa version ng Bianca bago pumasok ng PBB. So, we're gonna reopen some wounds, sabi ko. Babalikan natin. For sure, madaming dyan, misunderstood, lalo na sa generation ngayon. So, yan ang aking gagampanan.